Father, Hmm? alam mo, minsan, tulad kanina bago ako papunta rito, lagi akong maraming nadadaan na kinakatok yung lalo sa traffic, yung Mhm. kinakatok yung kotse, yung bintana mo. Minsan naman, kung kailan ako nagpalinis ng windshield, dodoblihin nila, lilinisin ulit pag na-traffic ako. Ako, ano ako doon, medyo kanina, Una, dalawa gusto ko sabihin. ano po, Yung una, baka yung kakala nila, pinto yung bintana ng sakyan mo, kaya kumakatok. ang liit naman, no? Maliit Yung naman ikalawa, sa tempo, eh. baka yung nakita ang dumi, nasa mukha mo, hindi nila maburod. Although, Father, siyempre, Oo. sa ginagawa naman nila, kahit pa paano, may binibigay akong konti, di ba? Mhm. Hindi naman sa kung ano lang yung makita, meron naman ako naka-ready. Ang Mhm. sa akin lang, pag minsan nagbigay ko sa isa, kasunod, marami na, bata-bata. Hindi, ayaw mo nun. Ilan yung maglilinis sa kotse mo ngayon? Yun nga ba? No? Total, ganun din naman yung babayad mo sa car wash. Kaya lang sasabihin mo, ikaw dito ka naman sa gulong. Yun yung sa akin, Father. Oo. Yun ay nasa gitna ng traffic. Ito ngayon, Father. Mhm. Ngayong araw na to, ito yung lagi kong siya yung lagi kong iniisip na wag na lang ako mainis. Mhm. Kasi Father, ito, yung kinikilala nating santo sa araw na ito, si Saint Teresa of Calcutta, imbes na lumapit sa kanya, siya mismo yung lumalapit dun sa mga ganong tao. Yan. Kaya magandang makita rin natin na isa kasing gawa ng kabutihan, gawa ng kabanalan, yung paglilimos sa kapwa. At Father, yan ang pag-uusapan natin ngayong Webes dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Siyempre, para simulan at bago natin simulan ang ating programa, tayo muna po ay manalangin. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo ngayong araw na ito kung saan kami ay muli na namang natitipon upang magnilay at maunawaan ang iyong salita. Panginoon, sana po ay patuloy ninyo kaming biyayaan upang ang kabutihan at ang aming kagustuhan na makatulong sa iba, ang pagbibigay sa iba, ay hindi namin malilimutan. Sana, Panginoon, ang mga taong nangangailangan ay lalo't higit makatanggap, no? Tuwing sila ay mangangailangan, kakatok sa aming mga pintuan, kami bukas loob na magbibigay at tutulong sa kanila. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan. So, Father, Mhm. tulad ng aking idinasal, yung kabutihang loob ng pagbibigay o yung paglilimos. Mhm. Father, saan po ba makikita sa Bible yung paglilimos? Alam mo, Kuya Pete, tsaka mga ka-verbum, no? Yung paglilimos naman, kalat din yan sa buong banal na kasulatan, ano? Nakikita natin yun na napakaraming mga tala o mga turo sa atin dito tungkol sa paglilimos. Pero simulan natin to sa mas galante. Galante agad. Oo, galante. Ano naman sisimulan din lang natin doon na sa medyo matindi-tindi. Okay, parang Diba? setting the bar high tayo, Oo Father. naman. Sige. Di ba? So, pagka tinignan po natin sa ika-11 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, makikita po natin dyan yung isang mayaman. Oh, No? mayaman agad, ha? Oo, mayaman. Sige. Tapos, sabi po sa atin dito, itong mayaman na to merong inilimos. No? At yung nilimos niya, hindi barya-barya lang. Sige.
O, Yan sige ang- nga, tingnan nga natin. Basahin po natin ngayon yung kwento ni Zaccheo, yung bahagi ng kwento niya kasi medyo mababa yun. Pagka babasahin natin lahat, yung may patungkol lang sa kanyang paglilimos. Sige. Ika-8 talata. Babasahin po sa atin ngayon ni Brother Rayan. Brother, may... Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Kaya mo yon, Kuya Pip? Kalahati! Happy. Kalahati, Hindi barya-barya yun, Kung sasabihin mo kanina, meron kang ibang nakatabi doon, nakatabi para doon. Ito, ang sinasabi sa atin, kung magkano yung laman ng bangko mo, yung kalahati nung kanila na yon. At Father, meron pa. Kung meron man daw siya nadaya, 4 folds niyang ibabalik. Times 4. Di ba? Napakagalante naman. O, di ba naman, no? So, kaya napakaganda ito. Pero makita natin, ito ay isa sa mga bunga nung pagdalaw sa kanya ni Jesus. Sabi kasi, Zaccheo, pupunta ako sa bahay mo ngayon no? Di man sinabing pwede bang makikape, no? Ano to, Father? Ito yung tinawag niya sa puno. Oo. Pinababa niya sa puno si Zaccheo. Oo. Kaya sabi, tuwan-tuwa siya. Kaya naghanda siyang bigla. No, siguro naghanap ng pinakamalapit na fast food. No? O kaya nagpahanap ng caterer na kayang biglaan. Biglaan. No? Nagpapista siya ron. Tapos, sa tuwa niya talaga, hindi lang yung mga nandun ang gusto niyang maging masaya. Pati yung iba pang mga tao, lalo yung mga mahirap pasayahin, yung mga mahirap, di ba? Siyempre, kasi kapos nga sila, minsan, dahil sa mga pinagkakaabalahan at dahil walang maitugon sa pangangailangan, siyempre, kapos sa kanilang mga panustos, kaya medyo malungkot, pinasaya naman niya. Pinasaya naman. Pero Father, dahil pinasaya niya, pinasaya din siya ni Lord. Yes, no? Yung susunod kasi hindi na natin binasa dahil hindi naman yan tungkol sa limos Pero ang ganda nung sinabi niya. Sinabi ni Jesus dito, mga ka-verbum, at ang kapayapaan ay pumarito sa sambayanan sa sambahayan ni Zaccheo. Totoo yan, so, may pagpapalang bumalik. Agad-agad. Dahil binukas niya yung kanyang sarili. Yes. No? Kaya napakahalaga po na ating pinapakita talaga sa Panginoon yung kabukasan natin kasi ang kabukasan po hindi lamang sa pagtanggap kundi sa pagbibigay din. Alahanin po natin, yung kamay po natin, kapag ka po yan nakatikom kasi ayaw nating mawala yung laman, hindi rin po tayo mabibigyan ng Panginoon. Hindi tayo tatanggap. Kaya kung gusto natin na tumanggap, kailangan ibukan natin yung ating kamay para tayo rin makatanggap. No? Saka medyo nakaslant ng konti para yung pagtanggap gumagana. Hindi pa ganun. Oo, hindi pa ganun. Okay. So, yun, naisip mo yan pa yun. Mga kaberbo. Diba? So, ayan po, binanggit po sa atin yung kwento ni Zaccheo na talaga naman, makita po natin. Sabi nga natin, nagseset tayo ng benchmark. Diba? Benchmark, yes. Oo, kinakailangan pakita naman natin. Pero alam nyo, hindi naman po kinakailangan ganun lang. Kasi baka sabihin nyo, pakahirap pala maglimos. Kaya kailangan kalahati. Oo. No? Hindi naman nasusukat, Father, ng pera-pera lang. Oo, kung tutusin, yung susunod, hindi pera pinag-uusapan Ano to? Tubig. Oo, tubig lang, tubig. Tubig lang po, no? Binabanggit po sa atin yan ni Jesus mismo, no? Matatagpuan po natin yan sa 9 na kabanata, 41 talata ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Tandaan ninyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. So yan, binabanggit sa atin yung tungkol sa isang basong tubig, Isang basong tubig lang. Nakita nyo nga yun, gagantimpalaan. Oo nga, Father. Yung isa kanina, kalahati. Times 4 ng nadaya niya doon sa kapwa. Ito,
isang basong tubig lang. Pero may gantimpala yun, ha? Yes. O, di ba? Diba? Kaya nga mamaya, lumayan uli kita tubig eh. O, Father, inalok mo nga sa akin kanina, hindi lang tubig, kape pa. O, mamaya ulit. Baka pagka kasi may kulay, mas malaki gantimpala. No? So ayan, no, makikita po natin yan, no, mga ka-verbum, kung paano sinasabi sa atin ng Panginoon, gaano man po kaliit, gaano man po kalaki yung ating pong ginagawa, yan po ay kinadudugdan ng Panginoon at tiyak na magiging daan para tayo magkamit ng gantimpala mula sa Kanya. Amen. Amen. Diba? So, Father, maganda rin yun na ikaw na naging binayayaan o nagkaroon ka ng blessing. Napakagandang pakinggan na ikaw naman ang magiging blessing para sa iba. Oo naman. Siyempre, hindi ho, alalahanin po natin, tayo pinagkakalooban ng Panginoon para tayo makapagkaloob. Ito, Father, masingit ko lang. Ano ang blessing pag nawala yung letter B? Blessing. Blessing. Kasi may nawawala sa'yo, may nababawas sa'yo. Kaya yung blessing na yun, yung nawala sa'yo, blessing naman sa iba yun. Kaya we can also be blessings, no? Ito nga, nagbigay lang isang basong tubig, blessing na yun eh. Oo. Kala ko yun yung binong blessing ng baso. Hindi naman. Lang, Father, siguro. At napakaraming pagkakataon, mga ka-verbum, kung saan magkagawa natin yan. No? Hindi natin kailangan lumabas ng bahay. So, sa loob ng bahay, pwede na. Sa anak mo, sa magulang mo, di ba? Sa mga kasama mo sa bahay, pwedeng maging blessing. Uy, sinasabi mo nga madalas, di ba? Yung pag-click ng share lang kung tutuusin yan po ay pagtulong din natin sa iba, no? Yes. Kasi yung iba nangangailangan ng paggabay, nung ma-share po natin, Father, may mas maganda doon bukod sa sharing. Imbis na i-share mo yung palabas, ayain mo yung halika, manood tayo ng verbum. Yan, no? Para sigurado. Para sigurado manonood siya. Halika, manood tayo ng verbum. Yun lang ay isang pagbabahagi na din. Tama yan, di ba? So yan po, at binabanggit po sa atin na yung ating paglilimos ay hindi po yan basta-basta lang na pagbibigay lang natin doon sa tao nangangailangan. Guys, sinabi mo kanina yung naglilinis ng bintana, nagpupunas ng bintana. Pagka binigyan mo sila, kung tutuusin, hindi lang sila binigyan mo. No? Babanggitin po sa atin, sinasabi sa atin sa mga katuruan sa atin ng ating Panginoon, na yun daw pong pinagkakalooban ay hindi tayo lang, o yung tao, yung kapwa na ano pa sabog dito? Gipit. Ang ating daw pong pinaglilingkuran kung tutuusin, siya mismo. Yes. No? Kaya po, babasahin po natin yung tala ng paghuhukom na matatagpuan po natin si 25 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. No? Doon po sa may gawing ika-37 talata. Sisimulan natin hanggang ika-4 na talata. Babanggitin po sa atin yung paliwanag ng Panginoon. Muli po, Brother Reyes. Sasagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming ginamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Amen. Yan Napakaganda ng pagkakandinaw, Father. Hindi mo siya directly ginawa sa kanya, kundi doon sa pinakahamak na kapatid ko. Pero sa kanya mo raw ginawa. Napakaganda, no? Hindi lang yung gagawin mong kabutihan sa ibang tao na paglilingkod, yun yung paglilingkod din sa kanya. Paglilingkod natin sa Diyos. Hindi man natin directly ginawa sa Diyos, no? Sa kanya na rin natin ginawa. Pero Father, napakaganda ng kwentuhan natin. Magbibigay dahil muna tayo sa ilang paalala. Magbabalik po ang verbing.
At nagbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. O kaniyan. O Father, kanina, napag-usapan natin yung yung pagbibigay, di ba? No matter what amount, basta nagbigay, ito ay binibigay natin. Lalo kung higit, kung alam mo yun, hindi ka nasasaktan sa binibigay mo. Napakagandang regalo kay Lord. Oo, pero alam mo, minsan, Kuya Pete, mga kaberbo, yung pagbibigay natin, maganda, sinusuri rin natin eh. O, kasi minsan, yung pagbibigay natin maaring taasan yung halaga, maaari ring mabawasan yung halaga, batay sa kung ano yun nandun sa kalooban natin, ba't natin ginagawa. No? At yan po ay isa sa mga palagian pinapaalala sa atin ng simbahan, lalo na po kapag ka po Miyerkules ng Abot. No? Isa po ito sa mga narinig natin at maririnig din po natin ngayon hango po sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang turo sa paglilibos. Babasahin po sa atin ni Kuya Reyes. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga kapagkumari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Yan. Dapat secret. Secret. Ito, Father, medyo nangyayari ito ngayon eh. Lalo yung mga social media. Sometimes, katulad ng sinabi mo nga kanina na susuriin din natin yung pagbibigay. Baka naman kaya tayo nagbibigay. Gusto kong sumikat sa social media. Yung tipong si Pip nagdadrive na ganyan. May camera pa akong naka-live na ganyan. Tapos sabi na, ito yung tika po yung video ka. So, sabi Tapos, patapos yung live, kinuha mo ulit. Yun ang masaklap. Hindi mo na binigay, binawi mo. Pero, di ba, ito kasi binasa ni Brother Reyans, napakaganda nito na lesson sa atin. Na yung ginagawa mo kung bukal sa loob mo, hindi mo kailangan pagmakaingay. Oo, tsaka alanin natin, ang gusto naman natin makatulong sa iba. Labas na ron yung matutulungan tayo na mas makilala. Oo. At ang gagawa na nun, sabi, kung hindi man yun ang gagawin sa atin na makilala, ang magbabalik naman nung binigay sa atin, si Lord na. Si Lord lang yan. Nasa taas na po ang bahala ron. Kasi wala naman po nalilihim sa Kanya. No? Kaya maganda po ganyan po tayo pagka tayo nagbigay. Paalaala po, hindi na po kinakailangang pinaalam. No? Sabi nga po sa atin, huwag na ipaalam sa kaliwa yung ginagawa ng kanan na kabutihan. So, yan po yung una. Pero may ikalawa pa po. Meron naman po kasi, pagka nagbibigay naman, yung kasing sinasabi natin pinagmamakaingay, kung ang binigyan ko ay ikaw, pinapaalam ko sa iba. Meron naman, ikaw binigyan ko, pero sinusumbat ko naman. Di ba? Oo naman. Alam na alam ng Biblia yon kasi nakalagay din dito yun eh. Sige nga, na makita po natin yan po sa aklat ng Eklesiastiko. No? Makita po sa 18 kabanata, babasahin po natin yan, 15 hanggang 18 talata. Anak, gumawa ka ng mabuti na walang halong panunumbat. Huwag mong bayaang ang kalooban mo'y mabahira ng masakit na salita. Hindi ba nakakapagpalamig ang hamog sa init ng araw? Kung gayon, higit pa sa kaloob ang magandang salita. Higit na mahalaga ang magandang pananalita kaysa isang regalong mamahalin at kapwa silang ipinagkakaloob sa taong may magandang kalooban. Mapanumbat at masungit ang taong hangal at mahapdi sa mata ang ibinibigay ng may mabigat na kalooban. Sinabi sa atin
Ay, kaya lang medyo kanina naglalaro rin isip ko. Sabi kasi, ang magandang pangungusap higit na mahalaga kaysa isang kaloob na mamahalin. Sabi, kaya nga hindi na ako nagbigay, pero tiniyak ko naman maganda yung pangungusap na binabi ko sa kanya. No, sabi po sa atin doon sa kasunod, no? Ngunit ang dalawang ito ay kapwa ipinagkakaloob ng may tunay na magandang kalooban. Pareho po, no? Para sa akin, Father, ang ano nun, common denominator yung pagbibigay mo pa rin ng bukal talaga sa loob. Bukal na dun sa kalooban mo, yung material na bagay, bukal pa sa kalooban mo kasi lumalabas sa bibig. Yes. No? Yes. Hindi maitatanggi na talagang gusto mong gawin. Gusto mong gawin. Alam mo ba, Father, bago tayo mag-break, alam mo, Father, yung minsan, birthday, magbibigay ng regalo, sabi nung anak ko, hindi mo ba pwede kong ibigay? Wala din ako maisip eh. Na, kumuha ka ng papel, lapis, gumawa ka ng special prayer para sa kanya. Dami niya, Daddy, totoo ba yun? Anak, sinasabi ko sa'yo, totoo yun. At mamaya, yung kasunod ng kwento, pagbabalik natin, Father. Magbigay daan na tayo sa ilang paalala. Magbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay mo. At nagbabalik po ang verbum. At babalik ko rin yung kwento ko, Father. Sige nga. Father. Alam mo yun talaga ginawa ng anak ko. Kasi, Father, yung birthday, same day, wala na kaming panahon para bumili. So, ginandahan na lang namin yung sulat, naging special yung ano. Alam mo, Father, kinabukasan, umiiyak daw na nagte-thank you sa kanya yung nag-birthday. Dahil sabi niya, kung ano yung wish ko, yun din yung dinasal mo para sa akin. Yun din yung nakasulat doon sa prayer na sinulat ng anak ko. Kasi minsan, Father, yung sabi mo nga kanina, ito yung mahalaga eh. Hindi naman importante o nasusukat doon sa kung ano yung binigay o laki ng binigay. Minsan, yung simpleng panalangin o simpleng pagbati o pagsabi ng God bless you, malaking bagay yun doon sa nakakatanggap nun. Kaya kung dadagdagan pa natin ng material na bagay, maliit na bagay sa atin yung 5 piso, maliit na bagay sa atin yung 10 piso, pero doon sa bata o sa taong pagbibigyan mo nun, sa araw na yon na siya'y nangihingi, yun ay malaking bagay sa kanya. At hindi lang yun, lalo na kapag nakita niya na nung binigay mo yan sa kanya, masaya ka rin kasi mapapasaya mo siya. Totoo yan. Kanina, Father, nasabi ko sa iyo, no? Yung pagbibigay na ito hindi to kinakailangan na sa labas ng bahay mangyari. Kahit sa loob ng bahay, sa katabing bahay, hindi natin kailangan lumabas para magbigay ng ating sarili. Sabi ko kanina, yung ayain mo, yung kapatid mo, tatay mo, nanay mo na manood ng verbum is isang paraan ng pagbibigay na. Oo. Diba? Hindi mo sabihin mo man sarili mo, hindi pa ako sanay magturo. Oo. Pero yung ginawa mo, nakapagturo ka rin kasi inilapit mo sila doon sa ibang maaring magturo. Yun isang paraan ng pagbibigay. At pangalawa, Father, yung pagbibigay na bukal sa loob. Hindi lang binibigay mo yung sarili mo, pero bukal sa loob mo yung pagbibigay ng sarili mo. Mamaya, nagbibigay ka nga ng sarili mo at oras mo, di ka naman talaga nakikinig, di ba? So, yung mga ganang bagay, yung mga ganitong klaseng pagbibigay, yan yung sabi nga ni Father, kalugod-lugod talaga sa Diyos. Hindi lang, kalugod-lugod eh. Kalugod-lugod sa Diyos. Pag tayo nagbibigay ng may kaluguran sa ating kapwa, mas nalulugod rin ang Panginoon sa atin. Yes. No? Kasi siguro, kung isasalarawan lang natin yung mukha ng Panginoon kapag nakikita niya tayo, siguro, yung para siyang isang proud na tatay, sasabihin, anak ko yan. Manang-mana sa akin, ako. Diba? Yun din yung nai-imagine ko, Father, diba? Na ganun ka-proud sa atin ng Diyos, kung ganun ka na lang din magbigay. At dahil ang pagbibigay nga, Father, yung paglilimos, no? Hindi lang to talaga nagaganap o imbitasyon pagkamahal na araw. Hindi pag Ash Wednesday lang. All year round.
Any time of the day pwede. Totoo po yan, kasi minsan nga yun nga rin sinasabi ko Pasko, isipin natin, panahon ng pagbibigay pag Pasko, panahon din ng pagdidimos pagka Kwaresma. Para namang doon lang nagugutom yung mga bibigyan natin. Pagka Disyembre lang, tsaka pagka Abril. Oo. No? Alahanin po natin, tao pa rin sila. At dahil tao sila, ay mayroon silang pangangailangang pang-araw-araw. Totoo. No? Totoo yan. Alam mo, Father, yan yung isa sa pinaka, nagustuhan ko sa misis ko. Yung misis ko, generous. Generous with time. Hindi with money Generous with time. Malagi siya nagbibigay ng oras at naglalaan ng oras. Alam mo yung mga simpleng regalo, pinaglalaanan ng oras yun. Totoo yan. Pinabalot, pinaplano, at bukod dun, Father, pinag-iisipan. So, yung ganong klaseng pagbibigay na pinag-isipan mo, pinaghandaan mo, nako May dadagdag pa ako isa dyan ba? sangkap na. Alala ko dati may nagbigay sa akin ng prutas Prutas. Prutas. Sabi niya sa akin, Padre, special yan. Sabi ko, bakit? Ano pong iba rito sa prutas na to? Sabi niya, Father, binigay ko po yan with love. Yun! Diba? Diba? Father, lalo yung Father, hinan-carry ko po yan from Italy. Hinan-carry ko po yan from Italy, di ba? Kumbaga, nanggaling ka ng ibang bansa, nag-travel ka ng ilang oras, pero hand-carry yan, Father. Parang di ba? Hindi pinagkatiwala sa iba. Oo. Yun nga, simpleng bagay, pero malaki ang, pwede natin sabihin, simpleng bagay dito sa lupa, malaking ambag sa langit. Tama? Di ba? Simpleng bagay sa lupa, malaking ambag sa langit. Yan ang magandang baunin natin. Kayo mga ka-Verbo, meron ba kayong nabaon o take away sa ating napag-usapan ngayong Huwebes? Ako, kung meron kayong natutunan ngayong Huwebes, next Thursday sa susunod na Huwebes, meron ulit. Kaya siguro, Father, magkita-kita tayo sa susunod na Huwebes. Pero bago yan, siyempre, re-request muna tayo ng isang final prayer o final blessing mula kay Father Jojo. Nanyayaan po ang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming pagmahal, papasalamat po kami sa iyo dahil ikaw ay lubhang mabuti sa amin. Sa kung tutuusin, ang lahat ng mga binibigay mong biyaya sa aming araw-araw ay limos din naming maituturing at aming pinakikinabangan sa maghapon upang kami ay mabuhay ng matiwasay. Niling po namin, Panginoon, na matularan ka namin sa iyong dakilang pagkamapagbigay. Nawa po ay matuto kaming magbahagi ng mga pagpapala namin sa aming kapwa, lalo na sa kanilang higit na nangangailangan. Hindi lamang po ng mga bagay na material sa buhay, kundi maging ng panahon at ng mga kakayahan na marahil ay kulang sila, ngunit maaari naman naming maibahagi sa kanila. Nawa po, Panginoon, higit naming makita na sa aming paglilingkod sa kanila ay ikaw ang aming pinaglilingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at butihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Father, maraming salamat sa ibinigay mong final prayer sa amin. Yes. At sana mga ka-Verbo, meron tayong napulot sa araw na ito at magkita-kita tayo muli sa susunod na Huwebes dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.